Tumatawid ang e-trike na yan sa highway sa Zaraga, Iloilo nang salpukin ng humaharurot na SUV. Tumilapon ang driver ng e-trike at nagtamo ng mga sugat. Nagkaareglo ang dalawang panig. 2 taon na makukulong ang isang Pilipina sa Amerika matapos tangkaing lasunin ng mister niyang retired US Air Force. Nahuli ang insidente nang maglagay ng security camera ang lalaki dahil matagal na raw siyang kinukutuban sa kanyang misis. May report si John Consulta. May isinasalin sa mas maliit na lalagyan ang babaeng ito na nasa laundry area ng kanilang bahay sa Amerika. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang babae at dumiretso sa kusina. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, makikita ang babae na ibinuhos sa coffee maker ang laman ng container na pinagsalinan niya. Nilalaso na pala ng babae ang mister niya. Kuha ang video noong July 16, 2023 na ipinresenta sa pulisya ng mister ng babae. Matagal na raw kinukutuban ang lalaki na nilalason siya ng kanyang Pinay na misis. Pag-amin ng babae sa korte, bleach ang inilagay niya sa kape ng mister. Napag-alamang 2 beses siyang tinangkang lasunin ang asawa na isang retiradong US Air Force. Hinatulan siya ng korte sa Arizona ng 2 taong pagkakakulong matapos ang isang plea deal kapalit ng mas mababang sentensya. Nakakulong siya ngayon, wala pa siyang pahayag. Tingin ng biktima, tinangka siyang lasunin ng kanyang may bahay para makuha ang lahat ng kanyang benepisyo sa militar. Sumasailalim na sa divorce ang mag-asawa na may isang anak. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog sa Barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ibig sabihin, 25 truck ng bumbero mula sa magkakaibang lugar ang kinailangang rumesponde para umapola sa apoy. Sa drone video ngayong gabi, kita pa ang mga nagbabaga ng mga bahay. Mabilis lumaki ang apoy. Nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula dahil sa sikip ng lugar. Mag-aalas 8:30 ng gabi, kontrolado na ang sunog. 3 ang sugatan, humigit kumulang 500 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Inulan ng batikos ang 2 lalaki na nandakma ng mga tarsier sa Pulumulok, South Cotabato. Depensa ng isa sa kanila, ililipat lang nila ng pwesto ang mga ito. Sensitibo ang mga tarsier kapag hinawakan at minsay nagsusuicide kapag hinuli. May report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Nananahimik sa sanga ang 2 tarsier nang biglang kunin ng 2 lalaki sa Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Smile, baby! Smile! Inalmahan ng netizens ang video na viral na. Nakausap ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang isa sa magpinsang kumuha ng tarsier. Depensa niya, inilipat lang nila ang mga ito. Nililinis daw kasi nila ang farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tarsier. Apit na mo sila maagbasa, apit na sila maigo sa sundang. Anak ko nga, ikwaon na lang nato na, i-transfer nato sa ibang area. Moto, gikuha na mo siya, ma'am, i-transfer na mo siya after, wala ka itong half hour, ma'am, na-transfer na siya. Pinakawalan na rin daw nila ang mga tarsier. Nabasa na rin daw niya ang mga komento sa social media. Humihingi siya ng tawad, pero tingin niya wala naman siyang ginawang mali. Ngayon lang, magpasaylo sa mga mga nag-gamas, no? Kung para sa mga mali akong dibuhat, pero para sa kuha, tama akong dibuhat, kaya nga naman, kayo, gipasagdan na ako sila dito, gilipihan ako ang area nila dito, wala na sila yung mapulian ng good. Iniimbestigahan na ito ng DENR SOC Sergeant Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sanipuersang pinuntahan ng mga otoridad ang 4 na lugar na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy para isilbi ang arrest warrant ng Korte at arrest order ng Senado laban sa kanya. Pinasok ng team ng Senate Sergeant at Arms, NBI at PNP ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, ang property sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, Tamayong Prayer Mountain sa Davao del Sur at ang Glory Mountain na nasa kaparehong barangay. Pero wala roon si Kibuloy. Tinanggap ng kanyang mga tauhan ang arrest warrant at arrest order. Nagbabala ang NBI sa nagkakanlong o tumutulong sa pagtatago ni Kibuloy dahil paglabag ito sa batas.
Tugon ni Alden Richards sa real score nila ni Catherine Bernardo. What you see is what you get. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh. But sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. What's up, Madlang Kapuso? Guesting ni Kailin Alcantara sa It's Showtime. Trending. Tila panunukso sa kanya sa host na si Darren Espanto. Usap-usapan din. Kailin, Darren, parang ang sarap sabihin na, Darlene. Beauty Gonzalez, balik trabaho na matapos magbakasyon sa India para sa bagong serye na Prinsesa ng City Jail. Ako naman yung inaapi ngayon. Rian Ramos, puspusan ng paghahanda para sa Encantadia Chronicles Sangre. At pulang araw, may isang pelikula rin kasama si Tom Rodriguez. So I'm very excited to be working with Tom again. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawa arestado sa Quezon City dahil sa lantarang pagbebenta online ng mga pekeng PWD IDs. DOH may paalala sa paliligo sa mga swimming pool para makaiwas sa mga sakit na nakukuha sa maruming tubig. Payo ng DOH sa resort owners, gawing regular ang paglilinis ng mga swimming pool. Sa mga inflatable pools naman na nagsulputang parang mga kabute, sabi ng mga eksperto, iwasan daw ang pagsasama-sama ng magkakaibang pamilya para makaiwas sa mikrobyo. Simula April 15, pasok ng kawani ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila pinaaga sa 7 a.m. to 4 p.m. mula sa dating 8 a.m. to 5 p.m. para makabawas sa traffic ayon sa Metro Manila Council. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fit check, espesyal at tinawag na butterfly suit ang suot sa prom ng isang binatilyo. Naging best dressed siya, kaya sulit ang effort ng kanyang mommy at kuya na nagtandem sa paggawa ng kanyang OOTD. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Best male goes to... Pak na pak ang suit ni Sean na puro pakpak. Yan ang paru-paro suit for his prom, made out of love ng kanyang fam. This is how much I love my younger brother. Pinag-igihan at pinaglaanan ng oras ng kanyang ina at kuya. Mula sa pananahi, pati sa pagbuburda, hanggang sa lahat ng butterfly patch ay may kabit. 3 buwan nga ang inabot para matapos ang damit. Ang ideya ng kuya ng si Johan, mula sa Oscar de la Renta masterpiece na red carpet look ni Taylor Swift sa Grammy Awards noong 2021. We liked her butterfly jacket, but it was sold out. Bahagi rin daw si Sean ng creative process nito. Pero bukod sa napakagandang damit niya, dinaan sa looks ang eksena. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fashionable. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.